at pamilya, Paulina Panganiban, Pearly Baitiong, Russell at Mercy Cañete, Rando at Cora Mateo, Reden Ramos, Regina Coronel, Rian Lopez, Ricardo Aguinaldo, Roel Aquatics, Ronnie at Janet Baruela, Roy at Lorna Lopez, Rudy at Deng Perez, Salome Oliveros, Sara Odagiri, ang SVPC ng San Jose, Silvia Pablo, Silvia Tolentino, Temi at Henning Medina, Teody at Loida Umali, Teody at Rose Medina, Teresita Raimundo Cruz, Tom Martin, Tony at Osi Isidro, Tony at Maring David, Tony at Una Villanueva, ang Venco Sebastian family, Victor at Cecil Magbitang, Virgilio at Jocelyn Frias, Virgilio at Nicky Martin, Virgilio Zaragoza, William at Grace Francisco, Willie at Lenny Lacas, Chris Palombarit, Aurora Simon, Grace Angeles Politod, Manding at Maura Bautista, Pamilya Alayon, Ofelia Pagdanganan, Carol at Paul de la Cruz, Laring Domingo Pamurada, Annie Famero, Julie Celi Castro, Justin Agulto at Milagros del Pilar, ang Siomay House, Hagonoy Branch, Seving Pascual, Diana Hinoo, Noel Shena at pamilya, Mario at Julieta Cruz, ang pamilya Tan Juan Bautista, Romel at Krista Estrella, Richard at Edna Mendoza, Vice Mayor Maria Rosario C. Alvarado Mendoza at pamilya, Rod at Annie Depano, gayon din ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Ann Isabel Payongayong, Avria Lorraine at Fe Cecilio. Isama din po natin sa ating panalangin ang dagliang paggaling ni na Rosie Faundo, Cesar Morales, Jordan Narag, Ginalyn Galang at Edwin Gler. Gayon din ang natatanging kahilingan ni na Irene C. San Juan, Katrina Cyrene San Juan, Jojo at Sally Venco at pamilya, Mark Joseph at Lynette Ann Baron, Felix Emmanuel at Catherine Caparas, Jojo at Sally Venco, Francis at Isa Faundo, John at Leia Tumalad, ang pamilya Castro, Elizabeth Mating, Milagros Robles at Divina Cruz. At ang kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Leopoldo, Fe, Naneth, Mary Rose, Cheryl, Jose, Maria Redención, Efren, Wilfredo, Cipriano, Eugenia, Alfonso, Elisa, Rowena, Eusebio, Alice, Felix Sr., Eusebia, Francisco Sr., Crispina, Rosario, Manuel, Bonifacio, Matilde, Jose, Francisca, Ernesto, Josefa, Lucita, Arturo Sr., Arturo Jr., Paula, Arsenio, Juliana, Regino, Gilberto, Lorenzo, Maria, Juliana, Ana Maria, Honorata, Cristina, Elohio, Ronald, Libertad, Nicasio, Sario, Elena, Nemesio, Magdalena, Nora, Saber, Vicente, Gab, Maria Rosalina, Claudine, Jericho, Eduardo, Cecilia, Lamberto, Iluminada, Elenita, Eddie, Anisha, Rosendo, Angelica, Isabel, Pacifico Sr., Dolores, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Ang mga tagapagtaguyod sa pagdiriwang ay sina Direktor Milagros Y. Silvestre, Inhinyero at Ginang Fidelio at Editha de la Cruz, Dr. at Ginang John A. Nazareno Jr., Inhinyero at Ginang Eduardo T. Javier, Attorney at Ginang Benedicto T. Javier, Dr. at Ginang Angelo Dave C. Javier, Judge Romelina T. Apostol, Ginoo at Ginang Romeo T. Apostol Jr., Ginang Severina V. Pascual, Binibining Florencia Villanueva, Binibining Aquilina P. Aguinaldo, Binibining Lulu Roque, Ginoong Eduardo V. Nabong, Ginoong Ariel Tolentino, Ginang Elena V. Makapagal, Dr. Tracy P. Ginoo at Ginang Noel at Azon Bensoceso, Ginoo at Ginang Tinoy at Lita Coronel, Ginang Concepcion Jimenez, Ginoong Bartolo M. Cruz,
Binibining Divina M. Cruz, Binibining Teresa O. Saginsin, iginagalang Danilo A. Domingo, iginagalang na Gobernador Daniel R. Fernando, iginagalang na Vice-Gobernador Alex C. Castro, iginagalang na Punong Bayan Flor de Liza C. Manlapas, iginagalang na Pangalawang Punong Bayan Rosario C. Alvarado Mendoza, iginagalang Maria Cristina G. Perez, iginagalang Raulito C. Manlapas Jr., iginagalang Milord S. Cruz, iginagalang Elmer S. Santos, iginagalang Dalisay V. Ople, iginagalang Christopher R. Baluyon, iginagalang Michael Darwin M. Cruz, iginagalang Lamberto T. Villanueva, Provincial Administrator Antonia V. Constantino, Brother Ranilo de Ocampo, Sister Ana Carmeli Carpio, Sister Rosario Javier, Sister Feliza Caparas, Sister Josefina Contreras, Brother John Noel La Paz, Brother Jeffrey Reyes, Sister Remigia Eligio, Brother Yuta Cruz, Brother Johnny Clemente, Brother Russell at Sister Mercy Cañete, Sister Honorata Clemente, Brother Andre Eligio, Brother John Andre Libao, Brother Jose de la Cruz, Brother Jillian Kurtzunga, Brother Jose Alan Felipe, Sister Clarice Ann Clemente, Brother Nathaniel Macapagal, Brother John Paul Manlapaz, Brother Yuri Amorao, Brother Aled Felipe, Brother Arnel Santiago, at ang ating hermanos mayores ng kapistahan sa taong ito, Ingeniero Resty at Ginang Cherry Galang at Pamilya. Magsitayo po ang lahat at makiisa sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni na San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng Mahal na Birheng Maria. Sa pagdiriwang natin ng Eukaristiya, hilingin natin sa Diyos ng ating mga ninuno na tulad nila'y maging tapat tayo sa paglilingkod, kung paano rin tapat sila sa pangako niya sa atin mula pa nung una. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubhang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Nilob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mahal na Birheng Ina ng nagkatawang-tawang anak mo. Bilang tugon sa dalangin ng mag-asawang banal, makapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginaway hindi pa nalilimutan. Patuloy na mamanahin ng kanilang mga inapo ang kanilang magiging mahalagang kayamanan. Dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon, nananatiling matatag ang kanilang angkan. At alang-alang pa rin sa kanila ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapo-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Malaon ng nalibing ang kanilang mga bangkay, subalit mananatili pa ring buhay ang kanilang pangalan. Matatanyag sa mga bansa ang kanilang katalinuhan at patuloy silang pararangalan ng buong sambayanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang himig po na ating itutugon. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin.
isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala. Matapos na ika'y pumanaw sa lupa. Pinili ng poon na maging tahanan ng lungsod ng Sion. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pagmamahala. Yaong kaharian niya ay uunlad at mananagana. Ang kaaway niya'y mga papahiya. Tono ni David ay lahat sa manunubos na tanan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga pinakamamahal, mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin, may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos, ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid,
dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mapalad kayo sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnanasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at nakarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatiling nakatayo. Magsiupo po ang lahat. Reverendo Padre Rodel Ponce, ang ating minamahal na kura paroko at rektor ng
Pambansang Dambana ni Santa Ana at ang kanyang katuwang, Father Jonathan Ventura, at kasamang pari, Father Lambert Tomas. Ang ating mga kapatid na mga pari, ang ating sangguniang pastoral, ang Hermanos Mayores sa taong ito, Engineer Resty at Ginang Cherry Galang at pamilya. Ang ating mga iginagalang na mga opisyalis ng pamahalaan, pinangungunahan ni Vice Mayor Rosario C. Alvarado Mendoza, mga konsihales ng Bayan ng Hagonoy, at ang ating Gobernador Daniel R. Fernando na kinakatawan ni Mr. Crispin de Luna. Mga kapatid sa pananampalataya, sa kapistahan ni Santa Ana ay ating pinangangaralan din, pinararangalan din ang mga magulang at mga lolo at lola, sapagkat sina Santa Ana at si San Joaquin ay mga lolo at lola ng ating Panginoong Hesukristo, ina at ama ng mahal na Birhen Maria. Tayong mga Pilipino, malaki ang ating pagpapahalaga sa mga magulang natin, pati na rin sa ating mga lolo at lola. Pero unti-unti na rin na pumapasok ang kultura magmula sa mga ibayong lugar na kung saan ay ang mga matatanda ay hindi na inaalagaan. Kaya atin pong pagnilay-nilayan ngayon ang kahulugan ng pagkakalinga at pag-alaga sa ating mga magulang at sa ating mga katandaan. Merong isang tao, actually dalawa sila, nag-usap sila tungkol sa kanilang mga magulang, na yung isa ay yumao na ang kanyang mga magulang. Yung isa naman ay nag-aalaga pa sa isang matandang magulang. Sabi nung isa na yumao na ang kanyang magulang, sabi niya, napakaswerte mo at andyan pa, buhay pa ang iyong magulang. Sabi naman nung isa na nag-aalaga, siguro'y maswerte ka sapagkat wala ka ng aalagaan. Ano po ba talaga ang swerte? Yung meron ka pang magulang na alagaan, o yung wala ka ng alagaan sapagkat wala ka ng magulang? Depende sa value ng tao. May mga taong hindi na tumitingin sa mga pagkakalinga, sa pagbibigay ng mga magulang nila ng pagkakalinga sa kanila nung sila'y bata pa. Meron ding mga tao na nakita nila ang kahalagahan ng pagkalinga ng kanilang mga magulang sa kanila. Tayo po kasi, nung magkamulak tayo, hindi na natin naranasan kung paano tayo kinalinga noon. Nang tayo'y nagkamulat na, meron ng pag-iisip, naglalakad na tayo, at marunong na tayong pumunta sa CR, sa bathroom. Tayo na nagpapaligo sa ating sarili
kusa tayong pumupunta sa bathroom, sa CR, at doon gawin ang mga bagay na personal. Hindi natin naranasan at hindi pa tayo mulat nung pinapalitan ng lampin ang ating sarili ng ating mga magulang. Hindi natin naranasan sapagkat hindi pa tayo mulat nung tayo iyak ng iyak buong gabi, buong madaling araw, at hindi nakatutulog ang ating mga magulang sapagkat wala pa tayong malay sa mga panahong iyon. Siguro ang mga naging magulang ngayon, yung sa kanilang kabataan ay meron na silang mga anak, naranasan ninyo kung paano kayo minahal. Kung paano nagpuyat ang inyong mga magulang upang kayo'y kalingain, upang kayo'y paliguan, linisan, kung kayo'y nagkakadumi na ang lampin, at marami pang mga bagay na ginagawa ang inyong mga magulang para sa inyo. Ito'y naranasan ninyo ngayon, mga bagong at mga batang magulang, sa inyong pagkakalinga sa inyong mga anak. Pero, bagamat naranasan nyo yan sa inyong sariling mga anak, iba pa rin ang pag-aalaga at pagkakalinga sa mga matatanda nating mga magulang. Sapagkat yung anak ninyo, natural lang na talagang alagaan ninyo sapagkat nanggagaling sa inyong sinapupunan. Pero, ang mga magulang ay sila yung nagbigay sa atin ng buhay. At paano natin maibalik ang kanilang pagkalinga sa atin kung hindi na natin maibigay sa kanila ang pagkakalinga katulad nung kanilang tayo'y kinalinga nang tayo'y musmus pa. Ang pag-aalaga ng mga magulang, or for that matter, ng mga lolo at lola, gives us the greatest fulfillment. Ating maranasan ang kaganapan ng ating pagkatao na kung ang iyong magulang ay matanda na, minsan ay kinakalong na lang sapagkat hindi na makalakad. Kaya yung panahon na siya ang kumakalong sa iyo, ito ngayon ay binaliktad. Tayo na mismo ang kakalong sa kanila. Sa panahon na malakas pa ang kanilang mga bisig at hinahawakan tayo naman ngayon ang may malakas na mga bisig at hahawak sa mga mahihina at marurupok na bisig ng ating mga magulang. Sa panahon na naiinis tayo sapagkat umiiyak, actually, yung mga magulang natin naiinis sapagkat umiiyak tayo kahit madaling araw na, tayo ngayon sa ating pagkakalinga sa kanila, kahit maiinis tayo, mayayamot sapagkat itong minsan ang mga matatanda ay kung ano-anong sinasabi at hindi na natin maintindihan, hindi na tayo makapag-vibes sa kanilang mga istorya sapagkat ang kanilang mga istorya ay sa panahon pa ng giyera. Yan ngayon ang ating pagkakalinga sa kanila. Sapagkat ang mga magulang, ang mga matatanda, isa sa kanilang mga pangangailangan ay pakinggan. Hindi na sila makakarinig. Minsan ay,
ba yung Tagalog sa bingi na, bingi. Pero, kahit sila'y bingi, gusto pa rin nilang sila'y pakinggan. Kahit paulit-ulit ang kanilang mga istorya, napakaliking bagay na merong mahal nila sa buhay na nagbibigay sa kanila ng kahalagahan na sila ay pinapakinggan. Isa sa mga bagay na napansin ko sa aking magulang at yung lola at lolo ay humihingi sila ng pera. Mabuti na lang kasi yung mga may-ari ng mga malalaking lupa at sila mismo ang may hawak ng pera at yung mga anak nila ay tumitingala pa rin sa kanila sapagkat hindi pa hinahati yung kayamanan. Pero merong mga magulang na walang hawak na kayamanan at nagdidepende lang sa mga anak at sa mga apo. Alam niyo, napakalaking bagay na mabibigyan nyo sila ng kahit kunti man lang, pakimkim. Bakit po? Sapagkat ang mga matatanda may mga pangangailangan na hindi natin alam. At meron silang mga hangarin na hindi natin maintindihan. Alam mo, ang nagbibigay saya ng mga matatanda, ng mga lolo at lola, yung apo lalapit at hihingi. At kung meron silang maibigay, kahit 20 pesos man lang, kahit 5 peso man lang, napakalaking bagay na para sa kanila. It gives them a sense of value. Ako'y may halaga pa sapagkat itong apo ko ay humihingi pa sa akin at meron pa akong maibigay kahit konti lang. Kaya mga anak, bigyan nyo ng nanay at tatay ng 100, 1 linggo lang. Masaya na sila noon. Huwag yung 1 buong daan, yung 1 buong salapi. Bigyan ng tigi-tigi, yung barya. Bigyan ng barya para kung hihingi ang apo, ayan, 5 pesos. Ayan, 10 pesos. Kunti pa kunti kayo lang, malaking bagay na meron silang maibahagi. Sapagkat nakikita at naramdaman nila ang kanilang kahalagahan noon. Meron akong kakilalang Donya, mayaman na mayaman. Tumatanggap na lang siya sa kanyang mga anak ng pensyon. Binibigay noon ng kanyang mga anak ay salapi na tigwa 1,000. Merong binigay na 100,000 pero puro papel na 1,000. Pupunta ng simbahan, ay lumalapit yung mga taong nanghihingi. Kaya tigwa 1,000 yan, 1,000, 1,000. Nang nalaman ng mga anak, sabi, hindi pwede ito. Si nanay, nakakaubos ng 100,000 sa 1 linggo lang. Pamimigay. Kaya, ginawa ng mga anak, binigyan na lang ng 1,000 pesos, pero tigwa 100. Sa ganung paraan, kahit mamigay man, tigwa 100 na lang. Malaking bagay pa rin. Nasa inyo na yan kung paano gawin. Pero napakalaking bagay na merong pakimkim para sa mga matatanda. Ano pong ibig sabihin ng lahat ng ito? It's an appreciation of how we are loved. Kung paano tayo minahal. Kung paano tayo minahal noon, ay nabibigyan pa tayo ng pagkakataon na ipadama at ibahagi
ang pagmamahal na iyon sa tao mismo na nagmahal sa atin noon. Sa tao mismo na nagsakripisyo sa atin noon. At itong ganitong sense, itong ganitong diwa na ibabalik ko ang pagmamahal na iginawad sa akin noon. This is very Christian. Ito'y nagmumula mismo sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang ating Ama. Nagmahal siya sa atin sa pamamagitan ng pag-alay ng kanyang sariling anak. At kung tayo'y matutong magmahal sa mga taong nagmahal sa atin noon, nagkalinga sa atin noon, tayo din ay marunong magpasalamat, magmahal sa Diyos na nagkakalinga sa atin, hindi lang noon, kundi araw-araw. Kaya doon natin madama ang tunay nating pagkatao. Ang ating pagkatao ay binuo ng pagbabahagi ng puso, ng buhay, ng mga taong nagmamahal sa atin. At higit sa lahat, mula sa Diyos na tunay na nagbibigay sa atin ng buhay at nagpapalusog, nagpapalakas ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng biyaya ng pag-aalay ng kanyang bugtong na anak. Ang taong marunong lumingon sa mga taong nagmamahal sa kanya noon ay for sure, siguradong marunong magpasalamat sa Diyos. Ang Diyos na siyang nagbigay sa kanya ng lahat. Naway sa ating pagdiriwang sa kapistahan ni Santa Ana at ni San Joaquin, bigyan natin ng mas malalim na kahalagahan ang mga taong nagkalinga at nagmahal sa atin noon. Mahalin natin sila at pasalamatan natin ang pagkakataon na sila'y buhay pa, at hindi lang na sila'y buhay pa, kundi meron tayong pagkakataon na ibalik sa kanila ang kanilang pagkalinga sa atin noon. Naway ang pagmamahal na ito ay matranslate natin sa ating pagmamahal sa Diyos, sa pagpapasalamat natin sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang tunay na nagkakalinga sa atin. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may patong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kasama ni San Joaquin at Santa Ana, magtiwala tayo sa Panginoon na nakaalam ng mga pangangailangan ng ating mga pamilya at ng pamayanan ng simbahan.
Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang simbahan naway patuloy na magtanggol sa kabanalan ng kasal at ng kahalagahan ng buhay pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga magulang naway maitanim sa isip at puso ng kanilang mga anak ang mga aral sa pagmamahalan at kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga anak naway laging magmahal at gumalang sa kanilang mga magulang at mga ninuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga mag-asawang nagkakalayo, naway muling matuklasan at pahalagahan ang isa't isa sa diwa ng kapayapaan, pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Tayong lahat na natitipon ngayon bilang sambayanan ni Kristo sa parokyang ito ay puspusin nawa ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating mga patrona, sina Santa Ana at San Joaquin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Sa mga yumaong miyembro ng pamilya, naway ipagkaloob ng Diyos ang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Panginoong Diyos, basbasan mo ang aming tahanan, pagbuklurin mo ang aming mga anak na lalaki at babae sa nag-iisang pamilya ng iyong simbahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kanyang lahi, kami pagindapating makasalo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiho rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat, tulad mo sa pananagutan. Upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kaming makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng ating Panginoong Hesukristo, ipahayag natin ng lakas loob. Papa
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nilob mong isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo, upang ang mga tao ay sumilang sa iyo bunga ng sakramento. Hinihiling namin kaming nagsalo sa pagkaing laan sa mga anak, ay pabanalin mo sa espiritu ng iyong pagkupkop sa aming lahat, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsiupo po ang lahat para sa pagpaparangal sa ating mga patron. Inaanyayahan po ang mga deboto at tagapagtaguyod para sa pag-aalay ng bulaklak sa La Buena Familia. Ang magsasabit ng kwintas kay San Joaquin ay si ginagalang Gobernador Daniel R. Fernando, nakakatawanin ni Ginoong Crispin de Luna. Palakpakan po natin si San Joaquin. Ang magsasabit ng kwintas sa bulaklak sa Niña Maria ay ang ating iginagalang na pangalawang punong bayan, Rosario C. Alvarado Mendoza.
Palakpakan po natin ang mahal na Birhen. At ang magsasabit ng kwintas sa bulaklak kay Santa Ana ay ang ating Hermanos Mayores, Ininiero at Ginang Resty at Sherry Galang. Magsitayo po ang lahat. Palakpakan po natin ang ating patronang Santa Ana. Viva Apo Ana! Ngayon ay darasalin natin ang panalangin ng paghahandog kay Santa Ana. Magsiluhod po ang lahat. Maawain at butihing Santa Ana, banal na ina ng mahal na Birheng Maria, iniaalay namin ang aming sarili sa tapat na paglilingkod sa iyo. Akitin namin ang ibang mamintuho sa iyo kaysa ng mahal na Birheng Maria na iyong anak. Ikaw ang lola naming tagapagtanggol sa harap ng Diyos. Sa iyong kalinga, sinasasalalay namin ang lahat ng aming kapakanan at ng mga mahal namin sa buhay. Ang aming isip upang tanglawang lagi ng pananampalataya. Ang aming puso upang malinis at mapuspos ng pag-ibig kay Jesus, Maria at Jose, Joaquin at sa iyo, at ang aming kalooban upang manatiling laging kaisa ng kalooban ng Diyos. Santa Ana, ipagkamit mo kami ng biyaya na masupil ang aming masasamang hilig, maiwasan ang anumang mag-uudyok sa kasalanan, at huwag na muli kaming magkasala. Mahal naming Lola, sa pag-aalay namin ito ay aming ipinangakong paglilingkuran namin sa Jesus sa pamamagitan ng pagmamahal at paglilingkod sa ikauunlad ng aming kapwa. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pakinggan natin ngayon ang wika ng pasasalamat na magmumula sa ating Hermanos Mayores. Una, papasalamat ako sa buong may kapal sa pagbibigay niya ng pagkakataon na mahirang kami bilang hermano Mayores. Kami ng aking kaibiyak at ng aking pamilya. Gayon din ang pasasalamat sa pastoral at saka sa bubuo ng kapatiran, mga pari at obispo sa ating diocese. At yan din sa inyo lahat na narito ngayon na nagtaguyod upang may sa katuparan ang kapistahan ng Apo Ana. Talaga pong may nagsabi sa akin na
Hindi naman daw na ito isang pribilehiyo na nahirang kami na hermano. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At tuwing lumalakad po kami dyan sa pagnunubinaryo, ay naalala ko 37 years ago, nung kami unang lumakad na aking kabiyak dyan sa dambaan ng Santa Ana. Dito po kami ikinasal, December 6, 1987. At mula noon, nakabuo kami ng pamilya, nagkaroon kami ng 4 na anak, at nagkaroon ng maraming apo. At sa tuwing makita ko yung aking apo, at pakiramdam ko kami na lolo at lola, na kakarelate kami doon sa ating patron ng Apo Santa Ana at Apo Joaquin, kung gaano nila minahal ang kanilang mga apo, at gayon din kung paano binigay ang pagmamahal sa ating lahat sa kapistahan sa ating parokya ng Santa Ana. Maraming po sa inyo lahat. Muli ang ating Hermano Mayor, Inhinyero Resty at Ginang Cherry Galang. Pakinggan naman natin ang wika ng pasasalamat na magmumula sa parokya na ilalahad ng katuwang na pari ng ating parokya, Reverendo Padre Jonathan Paul Ventura. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po. Pakibati nga po yung mga katabi mo, Happy Fiesta. Palapakan natin si Apo Ana at si Apo Joaquin. Sa ngalan po ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santa Ana, sa pangunguna po ng ating Rektor at Kura Paroko, Reverend Father Jose Rodel Ponce, mga kasamang pari, ang inyong pong lingkod, Father Randy Cancino at Father Lamberto Tomas, at sa sangguniang pastoral, sa pangunguna po ni Brother Ranido de Ocampo, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating punong tagapagdiwang ng banal na misa, Bishop Dennis C. Villarojo. Thank you po, Bishop. At sa mga pari ng Bikarya ng Hagunoy, maraming salamat po. Sa Hermanos Mayores 2024, kina Engineer Resty at Cherry Galang, maraming salamat po sa pagtataguyod sa ating kapistahan ngayong taon. Sa mga panauhin at mga tagapagtaguyod na narito ngayon, maraming salamat po sa inyong pakikisa. Sa mga nakiisa sa ginawang dalo patrona at mga simbahan ng pinuntahan, kay Ginoo at Ginang Tinoy at Lito Coronel na nagpahiram ng masasakyan ni Apo Ana, maraming salamat po. Sa susunod na taon uli. Sa mga kamarero at nagdala ng mga imahen para sa ginanap na exhibit, ang grasya at awa, maraming salamat po. Sa mga nakiisa, tumulong at tagayos ng mga naging programa sa nobenaryo, kay Gobernador Daniel Fernando para sa Bola kontra Droga, Komisyon ng Ebanghelisasyon sa Sumba para kay Apo Ana, Parish Renewal Experience para sa Color Fun Run, Komisyon ng Pamilya at Buhay at ang Hagunoy Haircutters Group para sa mga araw ng mga lolo at lola, sa mga kabataan ng ating parokya at sakop ng Bikaryan ng Hagunoy, Ministry of Liturgical Music at Daughters of Mary Immaculate para sa gabi ng mga kabataan, sa mga mananayaw mula sa ating bayan para sa Indakan sa Kalye 2024, maraming salamat po. Para sa mga pamilyang Laderas at Salamat na naglabas ng kanilang mga imahen na sina Santa Ana at San Joaquin, maraming salamat po. Sa mga nakasama po natin nitong nakalipas na 9 na araw ng pagdodobena sa lahat ng ating SPPCs, mandated organizations,
mga paaralan at samahan at iba't ibang sektor ng ating lipunan. Maraming salamat po. Sa kamarero ng imahe ng Verdaredo ni San Joaquin, Father J. Lina at si Ginang Teresita Cruz Raimundo, ang kamarera ng imahe ng Verdadera na Santa Ana, maraming salamat po. Sa National Shrine Ministry, sa pag-aayos ng libot ni Apo Ana, sa ginanap na kauna-unahang Grasya at Awa Santa Ana Exhibit at sa mga iba pang mga gawain, maraming salamat po. Sa ating Komisyon on Social Communications, para sa paglalathala at pagdodokumento ng mga programa at pagdiriwang, salamat, maraming salamat din sa inyo. Sa ating Fiesta Committee at Parish Pastoral Council na nanguna sa fiesta ngayong taong ito, 2024, maraming salamat din po sa inyo. At magiging matagumpay lamang ang araw na ito dahil sa nag-iisang ating Panginoon na nagbigay ng mabuti at magandang panahon. Palapakan natin ang Panginoon Diyos. Nakita naman natin itong nakalipas sa mga 3 araw ng ating nobenaryo, panay hangin, habagat, high tide, baha. Kala namin magpa-plan B na kami ngayong araw na ito. Pero hindi. Nakita niyo yung araw sa labas, tirik na tirik. Palapakan natin muli ang Panginoon. At maraming salamat po sa mga deboto at mananampalataya. Maraming salamat po sa inyo. Maligayang kapistahan ni na Apo Ana at Apo Joaquin. Viva Apo Ana! Viva! Viva Apo Joaquin! Viva! Viva la Virgen! Viva! Ngayon po ay gaganapin natin ang pagbabasbas sa mga senior citizens. Maaari po ang mga senior citizen ay tumayo. Huwag na pong lumapit, tumayo na lang dyan sa kanyang kinaroroonan. Mga senior citizen lang po. Amang mapagmahal, basbasan mo ang iyong mga lingkod na pinagkalooban mo ng mahabang buhay. Itulot mong lagi nilang madama na ikaw ay kanilang kapiling upang sa kanilang pag-alala sa mga nakaraang pagkukulang, makatagpo sila ng kapanatagan sa iyong awa at sa kanilang pagharap sa kinabukasan, manatiling matibay ang kanilang pag-asa at pagtitiwala sa iyong pagkakandili. Amang maawain, hindi mo pinabayaan ang mga tapat sa iyo at patuloy mong kinakalinga ang mga anak mo hanggang sa kanilang katandaan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang mga kapatid naming ito na yayamang pinagkalooban mo sila ng mahaba at kasiyasiyang buhay. Marating nawa nila ang kaganapan nito sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Purihin ang pangalan ng Panginoon. ngayon at magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Panginoon, tayo ay tinutulungan. Siya ang may gawa ng langit at sanlibutan. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
para sa hanay ng ating photo opportunity. Una, ang obispo kasama ang kaparian ng parokya at mga paring nakipagdiwang.